yung hindi mo po nakamtan na pagkilos ng Panginoon, yun yung mga bagay-bagay na kailangan natin. Na talagang down to earth na po yung ating problema, talagang sayad na tayo sa lupa, and because of our unbelief, ang nangyari, hindi po siya makagawa ng mga mighty works sa ating buhay. Yun po ang malungkot. Ano po? At sinabi rin dito, no, sa Romans chapter 4, verse 20, sabi niya, he staggered not the promise of God through unbelief. Ayun pa rin po. Na? But was strong in faith, giving glory to God. Ito naman po si Abraham. Na? Alam niyo po si Abraham, mga kapatid, Abraham is called to be the father of faith. Siya po ang nakilala na ganun eh. Bakit daw father of faith? Kaya nga, Abraham's faith did not leave him, and he did not doubt on God's promises. Instead, yung kanyang faith na yan ay napuspos ng kapangyarihan. So, napakaganda, mga kapatid. Ano po? Kaya, apat na bagay yung ating pong pag-aaralan, at ito nga, no, atin na pong napag-aralan kanina yung dalawa. Now, yung una dyan, tignan muna natin, review muna tayo. Baka nakalimutan nyo na. Now, yung number 1, ano yan? Faith is choosing and believing God's dream for my life. Alam niyo po, ito po lagi ang turning point ng buhay natin eh. Di ba? Kasi mga kapatid, sabi nga ni Isaiah, we all like sheep has gone astray. Wala po tayong direksyon eh. Ewan ko po, nung kayo po ay hindi pa mananampalataya, may direksyon na ba kayo? Siguro kung may direksyon man, ibig sabihin, yung direksyon mo ay hindi ka po papunta sa kasaganahan ng biyaya ng Diyos. Di po ba? Amen? Kasi meron po naman tayong mga pangarap, meron tayong mga ambisyon, kung tayo po hindi mananampalataya. Yung nga lang, mga kapatid, para po abutin yung ating ambisyon na yan, marami pa po tayong nadadaanan na mga mali. Yung mga mistakes nga na ating nadaraanan. Ano po? Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, ayan po, tayo po ay nakapagpatuloy. Kaya apat na bagay. Kaya yung una, faith is choosing and believing God's dream for my life. Sabi nga, kung hindi mo alam kung saan ka papunta, alamin mo muna kung nasaan ka. Kung alam mo na kung nasa saan ka nakatayo, madali mo nang malalaman kung saan ka papunta. And people can help you, especially God can help you not to take you or to lead you to the right direction basta alam mo kung nasaan ka. Ayun po. Yan po ang sinasabi po ng ating faith, mga kapatid. Choosing and believing God's dream for my life. Hindi po sa ating dream, kundi God's dream for our life. Amen? At yung pangalawa, na atin po, faith is being willing to risk failure. Yan, nakatid, Kaya pag sinabi nga nating failure, marami po tayo niyan. Amen? Huwag mo sabihin, hindi ka nag-fail, mga kapatid. Ang mahirap lang, may mga nag-fail, pagkatapos ng kanyang mag-fail, umaayaw. Hindi po dapat tayo aayaw, mga kapatid. Sapagkat ang ating buhay sa mundong ito, hindi pa po perpekto. Hindi maaari ako, mula nung nabuhay, lahat ng mga attempt na aking ginawa, hindi ako nagkamali. Hindi po. Unang-una, magkakamali at magkakamali tayo. Alam niyo kung bakit? Wala pa po tayo sa langit. Nasa lupa pa rin tayo. Amen? This is not heaven. This is earth. Pagdating natin sa langit, wala na magkakamali yun. Pero dahil nasa lupa pa po tayo, then, magkakamali pa rin tayo. Ayan. Kaya yung point number 2 natin, nakita po natin yung sinabi ng Acts 15:26, na yung mga men o yung mga disciple have hazarded their lives for the name of Jesus Christ. Kaya tayo po ba handa na talagang itaya ang ating buhay para sa Panginoon? Katulad na alala niyo yung kwento ko noon, si Pastor Perdigon. Pastor Perdigon po, siya po ay pastor ng Lipanto. Yung Lipanto Mines ba? Siya po ay retired army.
At nung mga panahon po na yon, marami pong mga insurgent daan po sa may Cordillera. Sa nangyari, nagpipreach po siya dyan sa kanyang simbahan. Meron po siyang mga kinakutsaba ba, na mga armado. Nasabing gano'n, pumunta kayo doon sa aming church. Kunyari, papatayin mo ako, papatayin niyo ako na bilang pastor niyo. At kung sino ang talagang, ano ba ito, yung magpapatotoo na sila ay kay Kristo at yung mga ayaw, umalis. So ginawa nga po, mga kapatid, medyo may production number sila. Sa dating po yung mga armado, mga kapatid, at talagang tinreten yung pastor, at sabi nila, sino sa inyo ang naniniwala kay Kristo dito, papatayin namin. At yung hindi, umalis na. Nag-alisan po yung mga natakot. Pero parang mahirap na biro yun, ano? Paano kung halimbawa si Brother Rolly may baril siya. Pagka pinagbabaril niya yun, hindi naging totohanan yung production number. And anyway, yung mga nag-alisan, hiyang-hiya na pong bumalik. Amen? Na malaman nila, isa pa lang, palabas lang yun. Amen? Kaya handa ba tayo? Kaya sabi dito, yung mga disciples ng Panginoon, talaga naman, sila ay naghandang ibuwis ang kanilang mga buhay. Tulad nga po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam po natin, yaan po. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po. Pag pinag-uusapan yung ating pong, sabihin natin po, pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoon, dapat we are willing. We are willing to face any kind, yung mga tinasabi ngang risk po para sa ating faith. Amen? Kasi tingnan niya, para baka minsan, tatayo ka sa isang kongregasyon, tapos mga kapatid, para bagang pag marami kang tinuturuan, ganado ka, pero pag isa, dalawa lang, parang natamad ka. Alam niyo po ba, every week, lumuluwas po ako doon sa Pasig, sa Bible School, para magturo ng 2 subject. Every week po yan, mag-start po ako ng 1:30 hanggang 5. Ano po yung subject ko? Yung subject ko po na itinuturo doon ay pastoral theology. At yung pangalawa, mission. Ngayon po, meron na uling face-to-face. Kaya every Tuesday, alam niyo po ako, ilang estudyante ko? Isa. Taga saan? Taga Bulacan. Sabi, daw ba kami magkikita? Di ba? Amen? Parang sasabihin niyo po isa. Alam niyo po ba mga kapatid, na pag atin pong tinuro o ipinangaral ang salita ng Diyos, huwag mong tignan kung marami o kakaunti. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Hindi naman basta kayo. Kapag nananalangin po, ako po yung nangangaral dito, hindi ko naman basta iniisip kayo lang yung audience ko eh. Alam niyo po, ano iniisip ko? Ang audience ko ay isa lang. Sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. Kahit wala pong tao dito, kung kailangan mag-preach ako, mag-preach ako. Hindi po dahil sa tao na gusto ko magkaroon ng audience, but my audience ay masasabi ko isa lamang, and that is God, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, huwag kang tatamarin kausapin ang isa o dalawa. Hindi po ba? Amen? Kasi nga, yan po, parang sinasabi natin na ikaw harapin mo lahat yan. Kaya wag din tayong matakot doon sa mga failure na sinasabi nga po, actually po, pag sinabi po natin yung ways to get rid of, yung fear natin of failure sa ating buhay, dalawa lang yan. Ulitin ko lang po, nasabi ko, redefine yung ating pong mga failure. Sabi ko nga, failure is not failing to hit your target. Ang failure po, yung wala kang target. Yun ang failure. Ang failure po, yung hindi mo natupad yung plano. Hindi po failure yun mga kapatid. Ang failure, yung wala kang plano. Doon kaagad, nag-fail ka kaagad mga kapatid. Pag ikaw yung nadapa, bumaksak, hindi po failure yun. Ang failure, yung ayaw mo nang bumangon. Yan po, mga kapatid, kaya i-redefine po natin yan. Atin pong hanapin uli yung tamang kahulugan ng tinatawag nga natin, mga kapatid, na
failure. Kailangan ma-redefine natin yan. Dahil kung hindi, wala, hindi ka lalaban. Ikaw kaagad ay, tataas na ang kamay o ibabato na sa iyo yung towel pag sa boxing. Di ba? Pag binato ng towel, wala na, surrender na yung aking boksingero. Then another, mga kapatid, to get rid of fear of failure, yung nga pong comparison. Tao po, huwag kang compare ng compare. Amen? May cellphone ka na, compare mo pa yung cellphone mo sa iba. Pag kinonpare mo, mga kapatid, ang makikita mo po, mas maganda yung kanila kaysa yung sa'yo. Di ba? Na dati-rati cellphone katabi mo sa pagtulog, ngayon ayaw mo nang katabi. Kasi meron kang nakita. Huwag mo rin i-compare sa sarili mo. Mabuti pa sila magaling kaysa ako. Mga kapatid, mas marami pang magaling doon sa kinukumpara mo ang sarili mo na magaling, meron pang mas magaling sa kanya. Sa ibig sabihin, maraming magagaling na tao dito sa mundo. Kaya, itigil na natin yung comparison. At sabi ng Bible, it is not wise to compare yourselves with others. Ano po? Kasi pag yan ang gagawin mo, masasabi mo, nag-fail ka. Kasi yung mga nakita mo, mga successful na tao, hindi ka katulad nun. Mga kapatid, kahit sa Bible, yung parable of the talents, iba-iba ang bilang na ibinigay sa kanila. Kasi kung meron standard ng Panginoon, ang sinasabing success, hindi dapat pare-pareho yung bilang na ibinigay. Bakit yung isa lang yung kanya? Hindi po ba? Amen? So, ibig sabihin, para bagang, hindi po, paano ko ba sasabihin yan? Na yung ating pong inihahandog, maaaring hindi po equal yan. Hindi po equal yung ating pong mga gifts, pero ang equal po, masasabi po natin kapare-parehas, ay yung ating sakripisyo. Maaaring magbigay ka ng malaki, may sakripisyo. Magbigay ka ng maliit, may sakripisyo. So, iba-iba po yung amount na ating pong naihahandog sa Panginoon, pero dapat po, pare-parehong sakripisyo. Amen? Kaya wag nating i-compare. Yan po, ang sabi. Bible na po ang nagsasabi niyan. Kaya tigilan na po natin yung sasabihin natin, bakit hindi tayo katulad nung iba? Talaga pong hindi. Amen? Amen? Na talagang hindi magkakaparehas yan. Okay, number 3, ito na po. Faith, ito po, is expecting God to bless and to use you. Yan po ang faith, mga kapatid. Kaya si Paul expected God to bless him. Sabi niya nga dito sa Philippians chapter 1, verse number 20. Ito ang sinabi niya, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Ano pa sinasabi dito? Kaya si Paul, mga kapatid, sinasabi ni Paul, I expect God to bless me. Amen? Kaya mga kapatid, mananampalataya ka. Tapos eto ka ngayon, manlulupaypay ka. Bakit ka nang lulupaypay? Sabi mo parang walang blessing yung kasi ini-expect mo parang walang blessing. Di wala kang blessing. Dapat ang i-expect mo, i-bless ka ng Panginoon. And God will bless His children. Amen? Pangako ng Panginoon, para sa atin din, yung mga anak natin, meron ka bang pipiliin lang dyan na iyong tutulungan, sumagana ang buhay, o meron kang pipiliin sa iyong anak na pahihirapan mo? Hindi, mga kapatid. Kaya sinasabi ni Paul, i-bless ako ng aking Panginoon. Ano naman ang sabi ni David sa Psalm 27 verse 13? Sabi niya, if I had fainted, unless, sabi niyan, I had believed to see the goodness of God in the land of the living. Now, ano po? If you go through the Bible, dito makita niyo po, you will find that everybody God uses, it is because they expect Him to use them. Kaya mga kapatid,
everybody na binibless ng Panginoon, na great, sabihin po natin malaki, kaya dito, pinapakita, kahit po itong si Haring David, sinasabi niya po, naniniwala ako, I will enjoy the Lord's goodness. Hindi ba blessing yon? Tao po. Amen? Na kaya dito po, yung mga disappointment, yung mga discouragement po natin, dapat nailalagay natin yan sa isang tabi lamang. Na? Kaya bakit po tayo ginagamit ng Diyos? Because, alam niyo, tingnan niyo ha, si Paul, sabi ni Paul, ginagamit ako ng Panginoon. Bakit siya ginagamit ng Panginoon? Because Paul expected that God will use him. Amen? Bakit ako nagpastor? Tapos hindi naman ako mag-expect na gagamitin ako ng Diyos. Di ba, wala lang. Ba't ka pa nagsuko ng buhay? Tapos wala kang expectation na gagamitin ka ng Panginoon. Kaya every believers should always think and hope na sa buhay po natin na gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? Pag hindi yan ang iniisip mo, gaga ka. Naging Kristiyano ka pa. Na? Kasi meron po isang pastor, ang apelyido niya, Gagarin. Gagarin, Pastor Gagarin. Tapos si Mrs. Lau, kilala niya po, si Malu. Na, pag sinasabing gano'n, ito po si Pastor Gagarin. Tapos ituturi, ito si Mrs. Lau. Gagarin yan eh. Kaya mga kapatid, kayo mananampalataya, tapos, hindi ka naman naniniwala na gagamitin ka lang, baka nga gagarin ka. Amen? So, yan po ang sinasabi po sa atin dito. Na tayo po ay talagang mag-expect. Alam niyo po, pag sinasabi natin mag-expect, talagang expect mo na God will work in your life. Kasi mananampalataya ka eh. Di ba, amen? Huwag mo isipin, kasi minsan, sabi nga natin, mag-set tayo ng goal. Hindi mo pa sinusubok kung kaya mo, mga kapatid, nag-quit ka na, ine-expect mo kagad na hindi mo maaabot. Ang tanong, bakit mo sabi hindi mo maaabot? Sinubukan mo na ba? Hindi pa. O, subukan mo muna. Pag nasubukan mo at hindi mo naabot, doon mo sabihin hindi mo naabot. Di ba? Ayan. Kaya the reason why you don't ever see yung mga miracles sa ating po mga buhay, because we don't expect miracles will happen sa ating buhay. Nadi-discourage ka kagad. Sumusuko ka kagad, mga kapatid. Kaya kapag sinabi natin, faith is getting God's dream, being willing to take the risk na ating pong head-on collision talaga kung anuman yung ating kailangan banggain para lamang po maabot natin yung ating mga pangarap sa Panginoon. May risk, mga kapatid eh. Hindi maaaring wala. Di ba? Gusto mo makatapos ng pag-aaral. Di ba mahirap din mag-aral? Amen? Kailangan magsunog ka ng kilay. Gusto mong umunlad yung mga business mo. Kailangan, mga kapatid, maging hard worker ka. Hindi maaari, na parang tayo aasa lamang sa yaman ng ating mga magulang. Dahil mayaman na yung magulang ko, maginawa buhay ko bilang anak, papetik-petik na lang. Hindi. Amen? Dapat matuto rin tayo kung paano umunlad yung ating mga magulang, ganun din ang ating gagawin. Sa mga mananampalataya, isa lang naman talaga maging matapat ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, at masasabi mo, ano man ang gawin mo sa mundong ito, hindi ka nag-iisa. Dahil kasama mo lagi ang ating Panginoon. Alam niyo po ba ang pagkakaiba nung nananalo, yung winner at loser? Na the difference between winners and loser is always, alam niyo ano? Attitude. Attitude, mga kapatid, means that you have to be with God, tune in, and expecting Him to use you. Yan ang attitude dapat Sabi mo, hindi na siguro ako gagamitin ng Panginoon. Paano mo nalaman? Kasi salbahe ako. Sino ba mabait? Sige nga.
Naniwala ba kayo na si Paul ginamit ng Panginoon? Mightily? Aba, oo. Ano sabi ni Paul? I am chief of sinners. Meron niyo po. Ibig sabihin, kung merong makasalanan, not times 10 siguro, times 100 pa si Paul doon. Pero mga kapatid, binago ng Panginoon yung kanyang buhay, ginamit ng Panginoon si Apostle Paul. Di mo ba? Kaya, tignan niyo po. Sa buhay po natin, nothing great is ever accomplished without enthusiasm. Amen? Nakikita ko yung mga grupo-grupo. Talaga naman shooting dito, meeting doon. Nakikita ko medyo enthusiastic. Enthusiastic, mga kapatid. At ako'y naniniwala na ang turnout nito maganda. Bakit po? Ando doon yung enthusiasm. Kaya nothing is ever accomplished without enthusiasm. Ang problema, how do you get enthusiasm? Paano tayo magiging ganon? Ano po? Hindi po ito natural na dumarating, mga kapatid. Yung enthusiasm na ito, dapat po talagang nabibuild up sa atin, nakikita mo yung purpose, why are you doing it? Why do you need to do it, mga kapatid? Para kanino mo ba gagawin yan? Siyempre pa, pag sinabi for all, for the glory of God, and everything we do is for God, talaga naman po, mga kapatid, excited ka kaagad. Amen? Yung ating mga, yung ating pong online na mga teachers ito, believe ako dito Talaga namang, nakauwi na tayo, nagre-record pa sila dito Sabi ni Brother, baka yung sinasabi ni Brother Lito kanina, ano ba yung pelikula? Baka batibot ba yung gusto mo, yun, parang batibot, mga batibot ito Yung nga lang, biblical. Di ba? Amen? Andyan si Kuya JC, si Ate Det, sino ba? Si Ate Cassie, Kati? Ikaw ba yung Kati? Naalala ko tuloy si Cassie. Mag-pray niyo yung bata, makasama uli natin. Well, ayan po, Kaya dito po, sabi, pa rin doon sa isang verse po natin dyan, according to your faith, be it unto you. Sabi, and then touch he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Ayan po. Alam niyo ba itong verse na ito, very powerful. Hindi natin masisisi ang Diyos Kung ano man ka ngayon, hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos at sinasabi mo, Panginoon, failure ako, Panginoon, wala pong nadidevelop sa aking buhay. Sabi diyan hindi naman sa Diyos but according to your faith. Diba? Sinasabi ng Panginoon, God says, you get to choose how much I bless your life. Hingin mo sa Kanya. Ano ba ang gusto mong blessing? Kalahati? 3/4? Sambuo? O umapaw? Nasa iyo yan Nasabi nga dito, according to your faith be it unto you. You got to choose how much I will use you. Yan ang sinasabi ng Panginoon. You got to choose, mga kapatid, kung ano po ang gagawin ng Panginoon sa iyong mga business, sa iyong pamilya, sa relationship. Ikaw, mga kapatid, ang siyang mamimili. Kasi sabi nga, according to your faith, be it unto you. Kaya so, what are you believing? What are you believing God for? Bakit ka pa naniwala sa Diyos kung hindi mo naman i-apply yung faith? Amen? Dapat po, ngayon, tignan nyo November na. Next month, December. Ilang kembot lang, 2022 na. Amen? Kaya next year, sa 2022, pagdating ng October, pagbabawalan na ako ng gobyernong lumabas. Dahil 65 na ako, bawal nang lumabas. Amen? Hindi tulad ng mga, masunurin ako hindi tulad ng mga ibang 65 dyan, titigas ng ulo. Iyayaya pa doon sa Dolomite. Sinara na nga. Binasara ko yun kanina lang
Hindi po. Na? Sabihin, mga kapatid, mag-expect tayo sa Panginoon ng blessing. Hindi yung sasabi mo, ay, salamat sa Panginoon. Hindi po mga kapatid. Na? Mas maganda yung may pinag-pray ka na, Lord, eto po ang gusto kong blessing. Lord, dito mo po ako gamitin. Lord, at pag nandoon ka na, thank you, Lord, answered prayer. Amen? Kasi, na ang Bible, hindi po naniniwala sa swerte. Baka kayo, ayaw nyo pa magwalis ng gabi at nilalabas at sinasabi nga, ibalik ang swerte. Wala pong swerte-swerte sa Bible. Now you expect God will bless you, then expect God will use you. Yan lang po, according to your faith. Yan po ang sinasabi ng ating pong Biblia, mga kapatid. Alam niyo po, tignan niyo, maaari sinasabi mong gano'n, okay, i-take ko yung risk na yan. Sabi mo, set ako ng goal ng napakalaki. Sabi, ano ba yun? Pag sinabi ko bang gusto kong maging multi-billionaire sa loob ng 2 taon, yabang ba yun? Yabang ba yun? Palagay ko, nasa purpose mo o yung iyong pinakadireksyon. Bakit mo gustong maging ganon? Di ba? Pero pag sasabihin mo, gusto ko maging bilyonaryo para hindi na ako nilalait-lait, mali. Pansarili. Di ba? Amen? Amen? Pero sabi, gusto ko magkaroon ng maraming financial para mas marami ako matulungan na gawain ng Panginoon. Tama po yun. Meron pong pagkakaiba dyan, mga kapatid. Kaya dito po, how do you have a big dream without getting a big head? Amen? Si Sister Nel ngayon, nag-online, nag-online tutoring ba o teaching ng mga apo namin. Kung familiar po kayo doon sa ACE, ABC of ACE natin, hindi ba meron doon si Aging Ape? Yung si Aging Ape, isa po yan sa mga karakter noong ACE curriculum. Na itong si Aging Ape, mga kapatid, tumaba siya kasi kain ng maraming bananas. Hindi siya nag-share ng banana. Kaya sabi ngayon, nung miss siya, Aging Ape, tumaba. Kasi, he don't want to share bananas to others. Biglang tinignan yung nanay. Sabi niya, kay Sugar, sabi, si mama niya raw daw, fat na raw, katulad ng Aging Ape. Dinagtawanan sila. Ang bira. Di sumingit ngayon ako sa monitor. Sabi ganon, Lolo, Aging Ape, patay. Sabi ko, bira itong mga batang ito, mabilis yung takbo ng isip. Na-apply ka agad eh. Di ba? And gustong siyempre matutunan doon, huwag kang matakaw. Mag-share ka. Amen? Kaya pag tumaba po kayo, Aging Ape kayo. Kaya dito, mga kapatid, when you think big, dapat po, matutunan natin how to dream big without getting our head big. Niyo po yan? Baka nga, sabi mo, para ba lumaki din yung ulo mo? Yan po mga kapatid. Alam nyo, sa totoo lang, God wants us to live with humility. Yan ang gusto ng Panginoon eh. Pride is the worst sin. Yun nga po ang naging kasalanan ni Satanas. Kaya naitapon, mga kapatid inalis siya sa garden o sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya dito po, pinapakita dito na gusto ng Panginoon, humble lamang po tayo. So kung anuman ang iyong narating, lagi po diyan, to God be the glory. Hindi mo po sinasabi sa bibig, kung hindi nasa puso at isipan po yan. Kasi meron, to God be the glory. Tignan nyo, ang galing ko to God be the glory. Ang galing-galing ko talaga, to God be the glory. Ikaw pa rin yung magaling eh.
Naging para expression mo na lang yung God, to God be the glory. Na? Kaya tignan niyo po, how will God keep you humble when you have big dreams? Na? Marami pong mga bagay yan. Ito po, tignan niyo. Alam niyo po ba, mga kapatid, pag ikaw ay nagiging successful, you will be criticized unjustly. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, pag medyo nakikitang umaangat ka po, maraming magkikriticize sa'yo. Ano ang pinakamalaking mall ngayon sa ating bansa? Ano? Yung talagang malaking mall. Hindi lang malaki, marami. Ano? Alphamart? SM! Di ba ang dami? Merong Mall of Asia, merong Mega Mall, at kung ano-anong mga mall yan, mga kapatid. Pero sino ang lagi nakikriticize? Di ba si SM? Amen? Na? Kaya tayo po, tignan nyo ha, pag umangat ka sa iyong business, maraming magkikriticize sa iyo. Na? Alam niyo po ba, mga kapatid, na ito pong mga, masasabi po natin, mga okay din yun na makriticize tayo, mga kapatid eh. Kasi pag nag-criticize ka unjustly, ang nangyayari yan, ang magiging epekto dapat sa iyo yan, na you will humble yourself. Na hindi ako ito, Diyos ito, kamay ng Panginoon ito. Kaya ako naririto because of God's grace. Nasabi nga na awitin ni Brother Ron, na yung grace na yun still amazes us. Di ba? Kaya the more God blesses you, the bigger a target you become. Tignan niyo, pag may mga promotion sa opisina, may mga kilay na nagtataasan. Di ba? Amen? Oo, kasi ano yan eh. May bulong yan, may bulong. Amen? So you will be criticized unjustly. Oh. Nung si Dr. Lynn na-nominate sa outstanding, pero niyo po, 2 years and 7 months pa lang siya. Ang mga kalaban, 35 years, 25 years, 10 years. Siyempre, ba't nasama ito? 2 taon pa lang dito. Di ba? Siguro may bumulong. Amen? Amen? Na? Pero mga kapatid, doon ka naman mahahambol. Sabi mo, salamat po. Na-promote ako, salamat po, na-nominate ako. Hindi naman talaga ako yan. Sa Panginoon talaga yan. Now, that is one way God will humble you eh. Alam niyo po, tignan niyo. Mula sa baba, pwede ka itaas ng Panginoon. Pero mula sa taas, pwede ka na ibaba ng Panginoon. Ang reason lang, the same. No? I-humble ka ng Panginoon. Saan mo gusto ngayon? Mula baba, natataas, o mula taas, bababa ka para maging humble ka lang. Siguro mas maganda na yung mula baba, itinaas ka. Di ba? Amen? Kasi pag matagal ka na nasa taas, baka hindi ka na sanay doon sa baba eh. Tapos babalik ka uli doon sa baba. Na, mas mahirap siguro yun. Mas mahirap mag-adjust. Di ba? Amen? Na, mas mahirap mag-adjust nung kumbinyente ka, malalagay ka saan komportable ka. Kesa naman yung dating hindi ka comfortable, ilalagay ka sa magandang kalagayan. Mas madali mag-adjust, di ba? Amen? Amen? Oh, tayo mga Pilipino, saan ba tayo sanay? Sa hirap o sa yaman? Minsan sanay tayo sa hirap eh. Kaya pag yumaman, minsan natataranta tayo. Pag nagkaroon ka ng pera, minsan, no? Pati Sunday, nandun ka na kay SM. May pera na eh. Na dati-rati, wala. Amen? Ewan ko kung pwedeng gumawa. Magsenador kaya lahat kayo, gumawa kayo ng batas, ng SM, paglinggo, sarado lahat. O di kaya, no? Pag mga Baptist na magpunta sa SM, hindi pa papasukin. Oy, doon kayo simbahan nyo. Anyway, sa 2 Corinthians chapter 6, verse number 8.
Kaya lagi po, mga kapatid, sabi niyo po, gusto kong blessing, gusto ko i-bless ako ng Panginoon. Okay po, i-bless ka ng Panginoon. Pero kasama sa prayer mo dapat, ikaw din ay ginagamit ng Panginoon. Kasi the more God blesses you, you become a bigger target. Di ba? Mas marami magkikriticize sa iyo. Mas marami. Di ba? Kami po mga pastor, mga kapatid, minsan iimbitahan po kami ng isang speaking engagement sa isang simbahan. So, pupunta kami. Ano po? Kaya pag halimbawa, inimbitahan po kami sa isang church anniversary na hindi naman kami magsasalita, a-attend lang kami, at hindi kami umattend, meron na po mag-criticize. Sabihin, ma-attend lang naman yan pag siyang speaker eh. Pag yung audience, hindi mo makukuha yan. Nakakuha niyo po? Ganyan po mga kapatid eh. Kaya ako po, pag may nag-imbita, kahit hindi po ako magsalita, not unless talagang walang conflict sa ating po mga big events dito. Katulad po sa 28, ngayon November, kinausap ako ni Pastor Rolly, sabi, Pastor, sa anniversary po namin sa 28, punta po kayo hapon. Sige. Si Pastor Dong po ang speaker. Amen. Kaya sa 28, wala po ako dito. Kaya ang preacher po natin si Brother Ryan. Amen? 28. So, ilang linggo pa, makakapaganda ka pa. Para hindi ka lang nila nakikita na gano'n ng gano'n. Makita ka rin na lang gano'n. Amen? Meron pa po ako ituturo sa inyo dahil sa 5, wala ako dito at 12. Anyway, sa ito, by honor and dishonor. Now, by evil report and good report, as deceiver and yet true. Ano po sinasabi ni Paul dito? Sinasabi ni Paul diyan, we serve God whether people honor us or despise us, whether they slander us or they praise us. No? We don't really pay attention kung ano ang sinasabi ng mga tao. Kaya mga kapatid, pag may pag-criticize sa inyo, hindi nyo problema yon. Problema nila yon. At kung uunawain mo naman, mga kapatid, kung yung criticism, imbes na masaktan ka, gawin mo na lang, pag may nag-criticize, alam nyo ba yung mga criticism na yan, it will always clarify you. Kapag yan ay hindi totoo, huwag mong pansinin. Kung yan naman ay totoo, di lalo mo huwag pansinin, baguhin mo na lang. Di ba nakaklarify po tayo? Nalalaan po natin kung ano po ang buhay po natin talaga. They are giving criticism or they are, yung mga taong ganyan, na binibigyan ka ng compliment. Ano po? So, anong gagawin mo? You don't listen doon po. Okay, compliment yan, kaya yan ay criticism. Kasi merong mga compliment na parang criticism din eh. Di ba? So, huwag ka maapektuhan. Kasi tingnan nyo, pag lagi ka binibigyan ng compliment, baka magkaroon ka na nga ng big head. Maging katulad ka na ni aging ape. Hindi yung tiyan na lumaki ulo. Amen? Sabi sabihin, humility is not denying your strength. It's being honest about your weaknesses. You have some great strength. Kaya yung humility na yan, mga kapatid, hindi porke sabi mo humble ka, wala kang lakas, hindi po. Andun pa rin yung lakas, mga kapatid. Yung nga lang, hindi mo po ginagamit yan para itaas ang sarili mo. Kasi, tignan nyo hindi naman lahat ng bagay alam natin gawin. Tama ba? Hindi po pwede sabihin natin, magaling ako dito, hindi ako magaling dito. Pag sinabi mo mga kapatid, magaling ako dito at ako hindi magaling dito, mag-ingat ka, baka nawawala ang humility doon. Di ba, amen? Sabi sabihin, parang meron kang, dito, kayang-kaya mo. Dito, hindi. Sa totoo lang mga kapatid, wala lang talaga tayong kayang gawin eh. Nagagawa lang natin ang isang bagay dahil sa tulong ng ating Panginoon.
Kaya pag sinabi mong, magaling ako dito, dito hindi, lumalabas, baka false humility pa yan eh. Diba? Nobody, because nobody good at anything. Diba? Nobody na ay good at everything. Hindi po. Amen? Kasi ngayon magaling ka, dahil sa edad mo kaya mong gawin. Paano? Katulad ng araw, na 1974, na ang aking bewang ay 27. Tingnan nyo. Sinang 27 dito? Na? Naglaro po ako ng basketball, naging player po ako ng eskwelahan namin. Pag lumundag po ako, yung ring na 10 feet, naabot ko po yan. Naabot ko. Magaling ako noong araw. Pero dahil ngayon, lumipas sa ang panahon, tinamaan na ako ng magaling. Amen? Dati pag lumulundag ako, lagpas tuhod ko. Mahirap po lumundag, lagpas tuhod mo. Ngayon mga kapatid, wala na. Dati, mga kapatid, mula dito, nakakalundag ako pababa. Ngayon pag ginawa ko dyan, orthopedic ako, kinabukasan. Amen? Kaya pag sinabi mo, magaling ako dito, hindi ako magaling dito, baka, false humility yan. Kasi we are not good at everything. Hindi po. Dahil lang sa ating Panginoon, kaya po tayo. Kaya, meron naman mga tao, yung mga nagkikriticize, ito po, yung mga tao po, nasabihin po natin talagang sinusubok naman yung iyong pananampalataya. Another thing that will happen is, ito po, other people will take credit for your work. Ikaw ang nagtanim, ikaw ang nagsaing, iba ang kumain. Meron mga ganyan, idea mo, inaangkin nila. Lalo na, ano yung makikita mo yan doon sa mga sip-sip ba? Malalakas sumipsip, mga linta. Meron din mga ganyan. Na para bagang, ikaw lahat ang gumawa, tapos yung kredito, gusto nilang mapunta sa kanila. Amen? Marami po yan sa ating kapanahunan, mga kapatid. Kaya you get a big dream and other people will claim the credit for it. God can do great things through a person who doesn't care who gets the credit. Amen? Kaya mga kapatid, ang talagang tamang attitude natin, basta merong nagagawa para sa Panginoon, na wala tayong pakialam who gets the credit. Amen? Sabi nga ni Paul, sa Philippians, di ba? Maraming mga nangangaral sa pangalan ni Kristo, pero inaatake naman nila ako. Sabi niya, wala akong pakialam. Sabi ni Paul, as long as they are preaching the Lord Jesus Christ, okay lang sa akin yun. Kaya sabi niya, wala akong pakialam kung sino ang makakuha ng credit. Amen? Amen? Okay, tignan niyo. Nakakita na ba kayo ng mga bumper sticker na nakalagay God is my co-pilot. Di ba? Amen? God is my co-pilot. Alam niyo po mga kapatid, mali yun eh. Never did God become or became our co-pilot. Siya po dapat ang piloto. Hindi pwede mga kapatid, ikaw ang nagmamaneho, co-pilot mo siya. It's either God is driving or He is not inside the car. Minsan akala natin maganda lang pakinggan, di ba? God is my co-pilot na para kahit saan ka magpunta na kasama mo ang Panginoon. Hindi po. Mali po yun eh. Di ba mga kapatid? Kaya hindi po lagi nasasabi natin, co-pilot natin siya, hindi po. Siya ang pinakapiloto. It's either nakasakay po siya, na siya ang nagmamaneho, o wala siya. Doon po, sa sinasakyan. Amen? Kaya mga kapatid, tignan niyo po. Balikan natin yung number 3. Anong sabi dyan? Sa number 3 point natin, faith is expecting God to bless and to use me. Kaya sabi nga daw sa Hebrews 11:1, alam na natin yan, Faith
is the evidence of things not seen. Di ba? At sinasabi po rito sa atin na God is always there at mag-expect po tayo, mga kapatid, ng blessing at the same time, gamitin tayo ng Panginoon. Amen? Huwag lang blessing, ha? Baka gusto mo, bless ka ng Panginoon, bless ka ng Panginoon. Hindi po. Na? Kalakip ng blessing ay yung gamitin tayo ng Panginoon. Mas masarap na blessing po yun. May blessing ka na, ginagamit ka pa ng Panginoon. Di ba? At expect mo na gano'n ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Na huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Amen? Kaya Genevieve, huwag ka mawalan ng pag-asa. Magbabago din isip ng nanay mo. Amen? Oh, pang-apat. Ito po, ang maganda sa pang-apat. Faith is never giving up. Faith is never giving up. Now, it's never giving up. When Jesus is at the will of your life, you don't have to worry about it. Subukan nyo na ba, mga kapatid, sumakay ng isang long drive na tapos yung driver, parang hindi mo kabisado, antok ka na, hindi ka pa rin makatulog. Pero pag kilala mo yung driver, at sanay ka sa driver, hindi ba? Na, kawawa yung driver. Kasi lahat ng pasahero niya tulog. Wala siyang makakwentuhan. Ganun din, mga kapatid, dito po, no? Kapag ang Panginoon, mga kapatid, ay siya ang may hawak ng manibela ng ating buhay. Ano po? Hindi dapat po tayo nagwo-worry. Kasi sinusunod mo yung kalooban niya. Now, you don't have to worry about, sabi nga, no, yung magbangking-bangking yung ating mga bangka as long as Jesus Christ is inside the boat. Di ba? Yun ang pagkakamali ng mga disciples, di ba? Nakasakay sila sa isang bangka, lumating yung uno, si Kristo, nando doon sa loob. Diba? Sabi nga, mamamatay na tayo, Panginoon, carest thou not that we perish. Nung sumiga, nung nagising ang Panginoon, pinakalma niya yung bagyo at binalingan yung mga disciples. Sabi, where is your faith? Kaya yan po, yung faith na pinag-uusapan po natin do, faith is never giving up. Hindi po yan basta-basta bumibigay. Sabi doon sa Psalm 31 verse 24. Psalm 31 verse 34. Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. I-highlights nyo po yan sa inyong mga Bible. Noong araw, yung mga late 80s, early 90s, ang mga church people, lagi merong hawak ng marker. Kasi ang gamit, Bible. Di ba, amen? Ngayon, ang pinanga-highlights sa natin, yung inyong mga, may highlights pa rin. Dapat i-highlights nyo po. Yung Bible, baka kasi ang i-highlights nyo, yung ito rin. Meron kang marker, ginanon mo. Di wala rin yan. Amen? Kasi napakaganda, be of good courage. Sabi diyan, and he shall strengthen your heart. Ano pa? All ye that hope in the Lord. Amen. Sabi ni Brother Willie kanina daw sa taas, Pastor, tanghali na po yung verse nyo eh. Sabi ko, pasensya na kayo. Tinanghali din ako ng gising eh. Amen? Amen? Pero, mga kapatid, yun po yung nagpapalakas sa atin eh. Yung Word of God eh, di ba? Kaya, dito po, sinasabi sa atin, don't give up. Expect God, to get here very soon. Di lang yung mga second coming, do you know? Na sinasabi niya ngayon, our nation, sa ating pong bansa ngayon, ang kailangan po natin, men and women of character. Ito si Ira. Sabi nung sinabi ko kagabi, beauty is useless, character is the best. Pero si Ira,
beauty, and character. Kaya useful siya. Hindi siya useless. Maganda ka nga. Tamad mo naman magwalis. No? Dapat yung mga tamad magwalis, pangit eh. Opo. Amen? No? Ano yung ganda mo? Kung ang tamad-tamad mo naman, sinabing naturingang gwapo ka nga, tamad ka rin. Di ba? Kaya dito po, kailangan natin yung mga men of character. Di ba sabi ko sa inyo, paulit-ulit sinasabi ko po sa inyo, na ang Diyos mas interesado siya sa ating karakter. Naayos yung karakter natin kasi pagdating natin sa langit, mga kapatid, doon natin talagang makikita kung ano natutunan natin dito po sa mundong ito. Tingnan niyo po, no? Great people are just ordinary people with an ordinary amount of determination. Amen? Pag meron kang determination, mga kapatid, hindi na kailangan maging ikaw ay talented o multitasking ka. Hindi po. No? Determinasyon lang, mga kapatid. Kahit hindi mo pa alam gawin yan, magagawa mo yan kasi meron kang determinasyon. Amen? Oh. Kaya, mga kapatid, yung great people are just ordinary people. Yung masasabi niyo po, great people are just ordinary people who do not quit. Hindi po nagki-quit yung mga yan. Ayaw natin, mga kapatid, we don't want to do what is consistent. We want to do what is convenient. Ganyan na nangyayari. Di ba gusto natin yung mga madaling gawin kesa po yung mga medyo pag-aaralan mo pa at medyo mahirap gawin. Pero kailangan po, mga kapatid, hindi po tayo nagki-quit. Okay. Ano pa ang sabi po rito? Sa Psalm 119, verse 108, 109. Sabi, my soul is continually in mine hand. Ito po, yet, sabi niya gano'n, I do not forget thy law. I do not forget thy law. Ibig sabihin, mga kapatid, na patuloy po siyang naglilingkod sa Panginoon, patuloy po siyang nagpapagamit sa Panginoon, patuloy niya pong in-exercise yung faith na yan. Amen? Tignan niyo po dito, isang verse pa po. Proverbs 24:16. Tignan niyo po i-analyze natin maigi yung Bible. For a just man falleth 7 times. Amen? And riseth up again. But the wicked shall fall into mischief. So yung mga just man falleth 7 times. 7 times din siyang babangon. Kung 8 times po siya bumaksak, 8 times din po siya babangon. Now, ano ang kagandahan nitong verse na ito? Ang sabi diyan, sino yung mga nag-fall? The just man. Sa ibig sabihin, hindi po garantiya pag ikaw ay matapat na naglilingkod sa Panginoon, hindi ka nadadaan sa mga pagdadaanan sa buhay na ito. You will fall. Sabi diyan, just man, di ba? Hindi naman sinabi yung mga bad man Hindi yung mga salbahe, kung hindi yung mga matutuwid. Pero pagkakaiba, mga kapatid, dito, na pag ikaw ay nadapa ng 7 times, tatayo ka uli 7 times. Sabi nga, mga kapatid, ito, hindi binibilang ng Panginoon kung ilang beses kang nabubuwal. Binibilang ng Panginoon kung ilang beses kang tumitindig. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yung difference between righteous and unrighteous is the good people get back up. Yan. Yung mga righteous, tindig agad yan. Pag nagkamali yan, tatayo agad yan. Na pag nagkasala yan, hihingi agad ng tawad sa Panginoon yan at babangon. Amen? Amen? Faith
will never quit. My faith, hindi po siya dapat nagki-quit po yan. Amen? Ano pa sabi dito sa Galatians chapter 6 verse number 9? Let us not be weary in well-doing. For in due season, meron pong time span po doon, merong time difference, mga kapatid, na we shall reap if we faint not. Sabi niya, let us not be weary in well-doing. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung dream ng Panginoon na inilagay sa iyo. Pero sabi niya, for in due season, huwag ka naman mag-apura. Huwag apurado. Amen? Huwag ka magmadali. Kasi lahat ng pilit, hindi masarap. Sabi nga yung kinalburong mangga, hindi rin ayos, di ba? Kaya lahat ng kinalburo, kahit sa spiritual po natin, huwag mong kakalburuhin. Sabi niya, for in due season, we shall reap. Kung hindi ka po aayaw, hindi ka magkikwit. Kaya tuloy-tuloy lang, laban lang mga kapatid. Na tayo po ay, para magtagumpay ka. Ano kailangan? Well, it requires our faith in God. Yun lang po. Kasi nga, hindi naman natin ma-please ang Panginoon kung wala tayong faith. Amen? Amen? Yan po ang awesome power of faith. 4 lang. Sana maging kagamit-gamit sa atin. Si Ira, nag-uumpisa na po siya ngayon. Itong kauna-unahang advice ko uli sa iyo for another 18 years. Amen? At hindi lang po. Yung mga natapos na magdibo. Kaya hindi na ako mag-a-advise sa inyo. Pag meron pa magdidibo dito, hindi na ako mag-a-advise kasi na-advise ko na ng 18 years sa inyo. Huwag nyo na lang, kalimutan. Yan ang sabi ng ating nabasa. Di ba? Amen? Kaya napakasarap po nang meron tayong salita ng Diyos. Napakasarap po na ang buhay natin, hindi po natin co-pilot ang Diyos. Siya po ang piloto. Amen? Siya po ang nag-uutos sa atin. Kasi ang co-pilot, inuutusan eh. Inuutusan po yan ng kapitan. Kaya mga kapatid, I hope and I pray na again, this is another challenge for us. Tayo po lahat ay tumayo.